Magkagulo na kung magkakagulo talaga. Basta lahat na markitang barko mula sa China, papalayasin lahat ng Philippine Navy. Nakakilabot na utos yan mula sa nakakataas Defense Secretary Gibo Teodoro. Pero mukhang maispiya talaga ang China sa loob pa mismo ng ating bansa. Alam nyo ba kung bakit? Matapos kasing hindi matanggal ng Philippine Coast Guard ang mga floating barrier na inilagay ng China dahil nagbabantay sila. Papunta pala ang Philippine Navy warship sa pinanggalingan ng insidente. Kitang-kita na pinag-aalis na ito ng mismong Chinese Coast Guard pa. Talagang takot ang mga incheck pag may misay at kanyon na ang kakalabanin sa kanila. Malakas lang sila mambuli pag mga mangisda ang kanilang kalaban. Pero bakit alam ng mga Chinese na may papuntang Philippine Navy warship kahit hindi pa ito inaanunsyo ng mismong Secretary ng National Defense? Mukhang maitawan talaga ang Chinese Navy sa ating bansa at palamak ang sabuatan dito. Philippine Navy is just around, going around also patrolling our exclusive economic zone. So, andyan lang po lagi ang Navy natin at sumusuporta po sa law enforcement along with other agencies, along with Coast Guard and BFAR. So, we are closely working with them, operating and conducting our patrols accordingly. Then, dumadalas na rin at mas marami na rin yung mga assets natin na ilalagay sa ating mga pagpapatrolya. Dahil sa pininiwala ang binabalak ng China ang panibagong pagtapayo ng artificial island, pinaiimbestigahan man ng Senado ang sabuatan mga Pilipino government official at mga Chinese company. Nakakaawa talaga ang ating bansa dahil kapwa Pilipino ang kumakalaban sa ating sariling bayan. Dapat talagang managot ang mga sangkot dito. Gusto nating imbestigahan kung may sabwatan ba sa mga opisyal ng gobyerno, sino mang individual o mga grupo sa Pilipinas at ang mga kumpanya sa China para magtayo ng artificial islands sa West Philippine Sea. Bakit hindi alam ng executive na yung mga kumpanyang ito pala ay involved din sa paninira at pag-aangkin ng ating mga teritoryo? Bakit ilang taon nang hinayaan ito? May sabwatan nga ba? Yan ang gusto nating maimbestigahan at maitigil. Kung may mga kailangang managot sa Pilipinas sa pagpapabayang ito, dapat silang managot. Ikwinento naman ng ilang mga mangingisda na kung wala silang kasamang BFAR o PCG, lagi-lagi nilang silang makakaranas ng pangaharas mula sa Chinese Coast Guard. Buti na lang noong utos na ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., 24 oras nang may nakalalay sa kanilang mangisda. Takot po kami dahil baka bungguin po kami ay. May mabigyan ng diesel ng BIPAR. Maraming salamat sa BIPAR. Pagbigyan kami mamaya. Sa Bukana na sir, halos tinataboy na yung mga service. Kaya hindi kayo makakapasok talaga. Kaya mismong iikot lang kami dyan sa may Bukana. Wala na. Wala na gano'ng mahuli na kasi hindi lang may makadiskarte dyan sa loob kasi pinagbawal. Pag may nakita silang mga service dyan sa loob, pinahabol na agad ang marabir po. Nakataasa naman ang mga mangisdang Pilipino na laging may nakaantabay sa kanila. Pangako yan ni Commodore J. Tariela. Gagawin nga lahat na makakaya ng Philippine Coast Guard para hindi na itlaboy at mabuli ang ating mga kababayang magtatrabaho. Government is not yet satisfied sa nangyayari na to sa Baho de Masinloc. The reason why our national government has directed to the National Security Advisor, the Philippine Coast Guard and the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources to have this rotational deployment. This is in response with what had happened nitong mga unang araw ng taon kung saan ang mga Pilipino mangingisda ay naharas ng Chinese Coast Guard. Yes, let's be vigilant. Huwag nating hayaang mawala ang ating mga isla at ang ating soberanya. Ipaglaban natin ang ating karapatan sa West Philippine Sea. Karapatang pinagtibay na ng International Court of Arbitration. Ipaglaban natin para sa ating bansa at para sa bawat Pilipino. Kaawa-awa talaga ang sitwasyon ng ating mga kababayan. Talagang kung hindi aaksyonan ni Pangulong Bongbong Marcos, sure na walang pinagkakabuhayan ng ating mga kababayan. Kayo, nagugustuhan niyo ba ang pagkontra ng Administrasyong Marcos laban sa China?